Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon po. Originally dapat si Brother Josh po yung ating speaker this afternoon, but providentially hindered dahil sa kanyang karamdaman. So you have to do yung task ng pangangaral sa hapong ito. So it's a privilege sa akin and joy po na mag-share ng salita ng Diyos sa inyo. So bago tayo mag-aral, let's pray po muna. Tunay Panginoon na ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin sa hapong ito. We thank you Lord dahil pinapaunawa mo sa amin na ang araw ng pamamahinga ay hindi literal na walang gagawin. Ang araw ng Sabat ay hindi araw saan kami magpupunta. But rather, Lord, you designed Sabbath kung saan ang iyong mga anak ay magtitipon to worship you, to praise you, sapagkat, Lord, kung susumahin, napakadami naming pagpapala na tinatamasa sa iyo sa araw-araw, Panginoon. And even one day is not enough. And even our whole life in this world is not enough to bring back yung mga pagpapalang iyon sa buhay namin, Panginoon. Lord, we thank you dahil minamabuti mo na i-spend namin yung araw, yung buhay namin sa paraan na nakakaluwalhati sa iyo. And this afternoon, Lord, we are so thankful and blessed by you because another opportunity, another privilege for us to listen sa salita mo na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa na paraan din naman para kami ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, we know that your word is so rich na hindi namin ito mauunawaan apart from your grace. Kaya naman, we ask, Lord, na tulungan nyo kami, ipaunawa nyo sa amin ito by the power of the Holy Spirit at magkaroon ito ng aplikasyon sa aming mga buhay, Panginoon. And higit sa lahat, Lord, ay maitanghal namin ang iyong pangalan sa hapon ito. Maraming salamat, Lord, sa awat biyaya mo. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. In Jesus' name I pray. Amen. Minsan nyo na rin po bang natanong kung bakit may mga tao na hindi naniniwala sa Diyos? O mas kilala natin na tawag sa kanila ay yung mga atheist. So, upon research, bakit hindi naniniwala ang mga atheist sa Diyos? Napakadaming dahilan. Pero kumuha ko ng at least 3 reasons nila kung bakit hindi daw sila naniniwala na may Diyos. Unang dahilan nila because of lack of evidences. Lack of evidence. Baga sana sabi nila na kaya hindi sila naniniwala sa Diyos dahil daw kulang yung mga ebidensya para patunayan na may Diyos. Pangalawa, sinasabi nila na kaya hindi sila naniniwala because of this. If God is the only creator, why did He create evil? And how could He do that if He is good? So, nagre-rest yung reason nila doon sa tinatawag nating problem of evil. So, kung may Diyos, at sinasabi yung mabuti siya, bakit may mga paghihirap o bakit may mga kasamaan? And then, pangatlong reason nila is this. God is just a Santa Claus for adults. So, para lang daw siyang si Santa Claus sa mga matatanda o sa mga kagaya natin, sa mga naniniwala. Well, I believe, kaya nyo nang sagutin yan, no? Kung yan ay makakaharap kayo ng ganyan, I hope and pray na kaya nyo nang sagutin yan. Kasi madaling paunawain, madaling sabihin na may Diyos, kung evidences lang yung kailangan, we have a lot of evidences. Your life, even the creation
is enough para patunayan na may Diyos. And kung problem of evil, dyan tayo papasok sa prinsipyo ng Scripture. So, sapat yon. Pero, paano kaya kung makaharap ka ngayon ng tinatawag na agnostic? Ang atheist, hindi sila naniniwala, o atheism, hindi sila naniniwala na may Diyos. But ano yung agnostic? Alam niyo po ba ang agnostic, galing siya sa Greek word na agnostos, na ang ibig sabihin is unknown or unknowable. Ibig sabihin, hindi nila dinideny na may Diyos. Ang sinasabi lang nila, hindi mo siya kayang kilalanin. Or at the same time, hindi mo siya kayang makilala. Hindi mo kayang malaman na may Diyos. So ngayong umaga, ngayong hapon, rather, is yan yung sasagutin natin. Diyan tayo iikot kung paanong sinagot ito ng Scripture. Na sinasabi nila na hindi mo kayang kilalanin ng Diyos, well, I believe we can. Why? At yun yung ating pag-uusapan sa hapong ito. So let me invite you, brethren, to open your Bibles in the book of John. John chapter 1. And let me read verses 1 to 5. And then talon tayo sa verse 14. So hayaan nyo, nabasahin ko siya sa ESV. Verses 1 to 5. John chapter 1, verses 1 to 5. And then verse 14. Ito ang sabi ng book of John. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Then, talon tayo sa verse 14. And the Word became flesh, and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So pinamigatan ko yung ating pag-uusap sa hapong ito na the beginning. Hindi yung simula, kundi yung pinagmulan. Referring to person, the beginning. Okay, so dito sa book ni John, na ating binasa mga kapatid, makikita natin yung pagpapakilala ni Apostle John sa ating Panginoong Hesus bilang the Son of God. Yan yung tema ng book of John. The only Son or the beloved Son of God and the incarnate Word. Yung nagkatawang salita. So mamaya mas titignan pa po natin yan. And also, kapag binasa mo yung book of John, nandito din nakasaad yung mga teachings ni Christ. Yung kanyang suffering, yung death, and yung kanyang resurrection. So, ngayon, ang tanong, bakit ba isinulat itong book of John? Well, thankful ako dahil hindi ko na kailangan pang mag-research para lang malaman yung reason. Punta ka sa chapter 20. Tignan mo yung chapter 20, verse 30 and 31. Dito binigay ni John yung dahilan kung bakit naisulat itong book of John. Ang sabi niya sa chapter 20, verse 30 and 31 ay ganito. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. So, ang dami pang ginawa ni Christ, pero sabi ni John, hindi na daw naisulat dito sa aklat na ito. Pero ito yung sunod niyang sinabi. Ngunit ang mga ito, ay yung sinulat niya, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, very simple. Sinasabi ni John, sinulat ito para kayo ay manampalataya kay Jesus
At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo kay Jesus, ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Now, dito sa text na ating binasa, sinimulan ni John yung kanyang sulat sa pagpapakilala kung sino ba itong Jesus na ito. Pinakilala niya kung sino siya sa paraan kung saan inihahayag nito kung sino din naman ang Diyos na hindi nakikita. Gaya nga ng sabi ko, marami ang nagsasabi, mga agnostic na hindi mo kayang makilala ang Diyos. Well, marahil isa sa reason nila ay dahil hindi nila alam kung kanino nila ito o saan nila ito hahanapin. Well, we thank God. Kasi ang Diyos natin, hindi niya tayo hahayaan na maging naive o maging isang tao na walang pagkakaalam sa Kanya. Dahil siya mismo yung gumawa ng paraan para ipakilala yung kanyang sarili sa atin. And dyan ko ibibigay yung ating simpleng mensahe sa hapong ito. And this is our message. God is a self-revealing God, and He revealed Himself in the person of Jesus Christ. Again, ang Diyos ay ang nagpapakilalang Diyos at pinakilala niya ang kanyang sarili sa persona ni Jesucristo. God is a self-revealing God, and He revealed Himself in the person of Jesus Christ. So dito sa ating binasang talata, sabi dyan ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang sinasabi dito ni John, that Jesus is the very revelation of God Himself. Now, para magkaroon tayo pa ng mas biblical foundation, punta tayo sa Hebrews. Hebrews chapter 1. So, basically, Christology ang ating pag-uusapan ngayon. Kikilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Ang sabi dito, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. And then verse 3, sabi niya, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. So dito sabi sa Book of Hebrews, bumalik yung author kung paano pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa kanyang tao. Sabi niya, paano daw kumausap ang Diyos sa kanyang tao? Sa pamamagitan ng mga propeta. Sa lumang tipan, ganito yung paraan ng Diyos. Gumagamit siya ng mga propeta para ipakilala yung kanyang sarili. So we know God is invisible. Hindi natin siya makikita. Pero may mga pagkakataon sa lumang tipan na nagbibihis siya ng tinatawag nating mortalidad o ng paraan para ma-identify na siya yung Diyos. Let me give you an example. Burning bush. Ginamit ng Panginoon, ng Diyos, yung burning bush para ma-identify ni Moses na nasa harapan niya ang Diyos. And then sinasabi din sa ibang mga talata, and the angel of the Lord. Kumbaga, nagbibihis ang Diyos sa paraan na gusto niya para maunawaan natin at makilala natin kung sino ang Diyos. Pero, pansinin ninyo yung sinabi dyan sa Book of Hebrews. But in these last days, nangusap daw ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita mga kapatid, kung meron man tayong dapat pakinggan para makilala natin ang Diyos sa panahon natin ngayon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Now go back sa ating passage sa John chapter 1. Dito may tanong na gusto kong ibigay sa atin sa umagang ito, ay sa hapong ito. Ito yung tanong, how do John unbox who Jesus is? Papaano in-unbox o pinakilala ni John ang Panginoong Jesus?
Well, I have three things to ponder. Pero hindi naman talaga tayo dito iikot. Ito lang yung tatlong bagay na nakita ko kung paano niya ito pinakilala, si Jesus Christ. Una, pinakilala niya si Christ bilang without beginning, always existing. Walang simula, nag-e-exist na. Pangalawa, the beginning of natural life. And pangatlo, the beginning of eternal life. So sa ganitong paraan, ni-rebuild ni John kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is revealed to be the Word. Sabi diyan, in the beginning was the Word. And then this Word, together with God the Father. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and this Word Himself is God. So sa ganung punto tayo mag-uusap sa hapong ito. So pansinin ninyo yung word na ginamit, yung words na ginamit ni John dito. Sabi niya sa verse 1, in the beginning. So ibig sabihin, in the beginning it means that the word, yung salita, is already existing. Why? Dahil hindi sinabi ni John dito that, sinabi niya na at the beginning. Hindi niya sinabi yon. He said, in the beginning. So, in the beginning, sinasabi ni John that there is already someone existing. Sa pasimula pa lang, nag-e-exist na ito. And sino daw yon? The Word. In the beginning was the Word. So, kung familiar kayo sa scripture, nag-e-echo ito doon sa madalas nating memory verse. Genesis 1:1. In the beginning. So sinasabi dito ni John, bumabalik siya sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then sabi niya dito, in the beginning was the Word. So it means, the Word, the second person of the Trinity, the Lord Jesus Christ, was there. Nandyan na. Bago pa ang lahat. He is the very, kumbaga kung sinasabi dito ni John, He is the very agent who created all things in the beginning. So di ba minsan, pag tinanong tayo ng bata tayo, sinong naglikha ng sanlibutan? Ang madalas natin sinasagot ang Diyos. Hindi natin minsan naiisip na pwede pala natin yung i-attribute kay Christ. Ang naglikha ng lahat ng bagay ay si Christ. Si Christ ay nandun na bago pa lalangin ng lahat. And He is the very agent who created all things in the beginning. In the beginning, this Word, Christ, is already existing. It means, kung siya ay nag-i-exist na bago pa ang lahat ng bagay, bago pa ang sanglibutan, Jesus Christ is not dependent on anything. Hindi siya nakadepende sa kahit kanino o kahit sino. Malinaw yan. Buksan natin yung ating mga Bible sa Colossians chapter 1. Verse 15. And hayaan yung basahin ko ito sa Tagalog. Sabi ni Paul sa Colossians, referring to Christ. Kung may mga headings yung Bible nyo, mababasa nyo dyan, the preeminence of Christ. Ang pagiging pangunahin ni Kristo. Sabi niya sa verse 15, siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Verse 18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay,
upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Verse 19, sapagkat minagaling niya ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya. So sinasabi dito ni Paul, si Christ, siya yung imahe nung Diyos na hindi nakikita. Si Christ, siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagmula ang lahat. Siya yung manlilikha. So sa madaling salita, si Christ, yung word na tinutukoy ni John dito, He is self-sufficient. Siya ay sapat sa kanyang sarili. Kaya niyang mabuhay kahit siya lang. Nang walang nakadepende sa kahit kanino o kahit ano. He is self-sufficient. Walang sino man ang magbibigay ng buhay sa kanya. And wala rin sino man ang pwedeng kumuha ng buhay niya. He is life himself. He is self-existing. He is independent, self-existent God. Kumbaga, pag tinanong mo, who created God? Mali yung tanong. Kasi kung sinabi mo, who created God, tapos may nag-create doon, kailangan may nag-create din doon sa nag-create nun. Kumbaga, unending yon. So, anong dapat meron? Meron tayo dapat na tinatawag na uncaused cost. Walang pinagmulan na pinagmulan ng lahat ng bagay. And that's Christ. Si Christ yun. Siya yung uncaused cost. Walang lumalang sa Kanya. At siya yung lumalang ng lahat ng bagay. Kaya nga 'di ba yung Big Bang theory na tinuturo sa atin sa paaralan na lahat daw ng bagay ay doon nagmula. No. That's wrong. Sasabihin nila na yun yung pinagmulan, eh sinong naglikha nun? At pag sinabi nila na may pinagmulan yun, sinong pinagmulan pa nung pinagmulan nun? So, unending yun. Kaya ang argumento ng scripture, kailangan merong uncaused cause. May walang pinagmulan ng lahat ng bagay. And sabi nga ng isang theologian, sabi ni R.C. Sproul, God is beyond the creation. God is beyond time, space. Therefore, He is not bound by space that He has to be created. Hindi siya sakop ng space. He is also not bound by time, that He has to live in time. He is always existing in eternity. So ang Diyos pala, hindi siya sakop ng time, space. So ibig sabihin, above siya sa lahat ng mga bagay na to. And sino yan? This is our God. Yan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung Diyos na walang pinagmulan, the uncreated creator, the uncaused cause, yan yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Paano mo tinatrato yung Diyos na yan? Bilang Kristiyano, na nagsasabing mananampalataya ka ng Diyos na yan, the question for you this afternoon is this: paano mo tinatrato itong napakadakilang nilalang na ito? Paano mo siya pinaglilingkuran? Knowing na siya yung walang pinagmulan, na kaya niyang mag-exist even without you. Even without us. Even without this church. Nag-e-exist na siya. And He can exist without all things because He is self-sufficient. So examine yourself. Paano mo ngayon pinaglilingkuran yung Diyos mo na ito? He is the source of all things, the one who originated everything, and He is the one who sustains all things. Siya yung may lalang, siya yung may likha ng lahat, and siya din po yung nagpapanatili ng lahat ng bagay na ito. Kung mahilig kayo sa mga universe o kalawakan,
kalimutan ko yung tawag, astronomers ba yung tawag doon? Cosmology o part of science. Mamamangha kayo. Why? Because alam natin na sa isang galaxy, billion of stars ang meron doon. And we have billion of galaxies. So just imagine how many stars there. And God knows every one of the star. Alam niya, kilala niya lahat. Sabi ng scripture, may pangalan pa. Ganun katindi yung Panginoon natin. And sinabi din ng scripture, kilala ka niya. How intimate God is with you. Gaano siya ka-intimate sa'yo na ikaw, na mas maliit. Sipin mo, yung earth na napakaliit, nasa Pilipinas ka, nasa Luzon, nasa Rizal, nasa Binangonan. Pero meron siyang pakialam sa'yo. God is so big. Kaya na lang yung response ni David, nung naintindihan niya yon, what is man that thou art mindful of him? Ano ang tao? So, I hope na ma-challenge ka dyan sa katotohanan na yan. So, God, pinakilala niya in the beginning was the Word. And then yung sunod na salita na sinabi ni John dito is this, and the Word was with God. So, it implies yung distinction between the Word and the Father. With God. Sabi niya dyan, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So, may distinction of persons. Sinasabi dito ni John, the Father is not the Son, and the Son is not the Father. So, it also implies that the Father and the Son ay may relasyon. They have relationship. And sinasabi dito ni John, yung relationship nila even before the foundation of the world. They are together. Alam niyo po ba yung word dyan na with God, na sinabi dyan ni John na and the word was with God? Alam niyo po ba sa Greek word yan? Ang ibig sabihin niyan sa Greek word is, this word is with face to face with God. Kumbaga, mukaan. Magkaharap sila. Magkasama sila ng Diyos. Itong salita na to, nakasama ng Diyos, magkamukha sila, yung mukhaan silang magkasama. So, ano pinapakita nito mga kapatid? Ipinapakita nito that Father and the Son love each other. Mahal nila yung isa't isa. Na kahit wala pa pala tayo, itong Diyos na to na ating pinaglilingkuran, ina-exercise na nila yung pagmamahal within the person of the Trinity. Even before the foundation of the world. Itong ama at ang anak ay nagmamahalan na along with the Holy Spirit. Sabi nga ni Michael Reeves sa kanyang libro, na Hiking of Heaven, isa sa kanyang mga sinabi ay ito, the Word of God, o Christ, then, is the one who belongs in deepest, most essential closeness with God, and the one who displays the innermost reality who God is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So in other words mga kapatid, kahit wala pa pala tayo, itong Diyos, yung Trinity natin na pinaglilingkuran is sapat-sapat na. In other words, di na nila kailangan ng human beings and even the whole creation. Masaya silang nagpe-fellowship even before the foundation of the world. That's why si Christ hindi nakakapagtaka kung bakit kaya niyang makirelate sa kanyang mga tao. Christ and God the Father has a wonderful fellowship.
But you know what happened? Because of sin. Dahil sa kasalanan. That fellowship, that sweet fellowship, ay nadurog, nawala, nung si Christ ay nasa krus. You know what Christ said on the cross during crucifixion? My God, why thou hast forsaken me? Just imagine how terrible sin is sa relationship ng ama at ng anak. Dahil sa kasalanan na dala-dala natin. Yung fellowship na yon ay nawala, naputol. Because of us. But here, sinasabi ni John, yung katotohanan that this world is with God. And then pangatlo, sabi niya dito, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Andiyan yung mga salita na binitawan ni John para patunayan yung pagiging Diyos ni Kristo. Hindi niya sinabi dito, and the Word is a God. Diretso, sa Greek, pag inaral nyo yung language, walang exact o bibigay na sa mga Mormons, sa mga kilala nating mga, alam ko sa Mormons, tinanstrate nila ito na a God. Kumbaga mas mababa, isang Diyos. Kumbaga isa lang sa mga Diyos. But here, John, sinasabi niya that the Word is God. The Word was God. It means that Jesus Christ Himself is God. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo mismo ay Diyos. And then sabi niya sa verse 14, ito yung nakakamangha na sinabi ni John dito. Ang sabi niya sa verse 14 ng John, and the Word became flesh and dwelt among us. So pinakilala niya na itong Word na ito ay Diyos, and then itong Word na ito na Diyos, nagkatawang tao daw. And sino yun? Ang linaw ng sinabi dyan. And the Word became flesh and dwelt among us. And ang tinutukoy niya dyan is what? The Lord Jesus Christ. Christ became man. And dahil naging tao si Christ, anong sabi ni John? Sabi niya sa verse 14, and we have seen His glory. Nakita namin yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakita namin yung kanyang kaluwalhatian, itong Diyos na ito, nagkatawang tao. Nakita namin yung kanyang kaluwalhatian dahil sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga mirakulo, sa kanyang buhay. Sumali ang mga agnostics na hindi mo kayang makilala ang Diyos. Sabi ni John, we beheld His glory. Why? Because this God, the Word, became flesh and dwelt among us. So the only begotten of the Father, full of grace and truth, ay napakilala sa pamamagitan ni Kristo, because our God is a self-revealing God. He revealed Himself in the person of Jesus Christ. And Jesus is the revealed Word. So sa challenge, sa atin sa hapong ito, we must desire to know Christ and to know the one true and living God. Maging mas mainam, magkaroon tayo ng desire na hangad din pa si Jesus na makilala natin ang nag-iisang totoo at buhay na Diyos. This must be our desire, brethren. If we desire to know who God is, we must desire to know who Christ is in our lives. Gusto mong makilala kung sino ang Diyos? Then kilalanin mo kung sino si Kristo sa iyong buhay.
And if we don't have desire to know Christ in our lives, how miserable that would be. Kung wala kang desire na makilala si Christ sa buhay mo, how miserable that would be. If you want to know the Father, you have to know the Son. As I end, invite ko kayo na buksan ng inyong mga Bible sa John chapter 14. Chapter 14 verses 8 to 10. Sabi dito sa chapter 14 verse 8. Sabi niya diyan, pansinin ninyo. Ito yung pagtatanong ni Philip. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His works. Nakita niyo po yung rebuke ni Christ kay Philip. Sabi ni Philip, Lord, pakita mo naman sa amin ang Ama. Sapat na yun sa amin. Anong sabi ni Christ? Have I been with you so long? Nakasama mo na ako ng matagal. And then sabi niya, and you still do not know me, Philip? And let me tell you this, mga kapatid. Paano kaya kung sabihin sa atin niya ni Christ? Grace Bible Baptist Church, matagal nyo na akong nakasama. And still, hindi nyo pa rin ako kilala. And let me talk sa bawat isa sa atin. Marahil matagal ka nang umaattend sa iglesyang ito. Many times, you heard the name of Christ. Many times na bombard ka na ng pangangaral kung sino si Jesus Christ. Let me ask you, talaga bang kilala mo na si Jesus? Well, I tell you, makikilala mo lang si Jesus kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalataya sa Kanya ng buong buhay mo. Doon mo lang totoong makikilala si Jesus kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Baliwala ang lahat ng iyong kaalaman kung itong Kristo na ito ay hindi mo pa kilala. And let me challenge every member of this church. How deep is your knowledge of Jesus Christ? Gaano mo na kakilala si Jesus? Gaano na ka-intimate yung pagiging Panginoon niya sa'yo at pagiging tagapagligtas niya sa'yo? Gaano mo siya kakilala? Because the deeper you know Jesus Christ, mga kapatid, is the deeper your relationship with Christ. The more na mas nakikilala natin ng tao, the more na mas lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. Same with Christ. The more na mas lumalalim yung pagkakakilala mo kay Christ, I tell you, the more na mas lumalalim yung relationship mo sa Kanya. The deeper you know who Christ is, the same time, is the deeper your faith will be rooted in Christ. The more, the deeper na mas kilala mo si Jesus, mas lumalalim yung pananampalataya mo sa Kanya. So sa church, let me challenge you once again. How deep is your knowledge of the Lord Jesus Christ? Let's pray. Panginoon, we thank you po sa mga katotohanan ito. We know that hindi namin kayang
halukayin ng napakalalim ng mga salita mo because of our limitations. But we thank you, Lord, sa mga truths and sa tulong mo, Panginoon, ay kahit papano may naiintindihan namin kung sino ang Panginoong Yesus na aming pinaglilingkuran. Ama, maawa ka sa amin sa mga panahon na nagiging tamad kami na kilalanin ang aming Panginoong Yesus. Help us, Lord, na magkaroon ng conviction, ng desire to know Him more. At patuloy, Lord, na sa aming pagsamba, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, please, show us the Lord Jesus Christ. Show us the Lord, show us His glory. And patuloy na ma-behold namin ito. And patuloy na maitaas namin ang pangalan mo. Maraming salamat, Lord. May you truly help sa mga nakakapakinig na wala pang totoong relasyon sa iyo. Abutin mo ang kanilang kalagayan at gawin mo silang mga anak mo na nananampalataya sa iyo. In Jesus' name I pray. Amen.